At para po maunawaan natin ang sitwasyon sa Bulkang Mayon, makakausap natin sa linya ng telepono si Director Teresito Bacolcol, ang Director ng FIVOX. Magandang gabi po, Doc Toto, si Ryan Lisigas po ito. At kasama natin si Clazel Pardilla. Magandang gabi din po sa inyong dalawa. Doc, ano po yung kasalukuyang sitwasyon ngayon dyan sa Bulkang Mayon? At kailan, anong oras yung pinakahuling pagbuga nito ng uson, Doc? Okay, so as of 12 p.m. Kanina, nakapagtala po tayo ng 182 rockfall events, 3 volcanic earthquakes, and 3 pyroclastic density currents. Itong tatlo na ito ay kaninang madaling araw. Although ngayong hapon meron din tayong PDC na itala, and although hindi natin makikita yung gaano kalaki kasi cloud covered naman, pero hindi naman ito masyadong malaki as compared to yesterday. Opo, Doc, gaano po kalaki ang tsansa na magkaroon pa po ng mas malakas na pagsabog ito pong bulkan? Well, the possibility is always there kasi nasa alert level 3 pa rin yung Mayon volcano, and anything can happen. Depende yan sa kanyang pinapakitang parameters. But right now, yung lahat na pinapakita niya is consistent pa rin sa kanya. Yung pinakang-resistance, gaano nakalayo? I understand, syempre, bawal doon sa 4-kilometer permanent danger zone. Nandun yung 6-kilometer danger zone. Pero is there any chance na dagdagan pa yung kilometro mula doon sa malapit sa bulkan ng mga residente na maaaring maapektuhan, Doc? Yung permanent danger zone sa Mayon volcano is not 4 but 6 kilometers. So yun yung currently na ini-implement natin or ni-recommend natin sa LGU na walang tao inside the 6-kilometer permanent danger zone. But of course, pwede rin palawigin natin yung danger zone. Depende yan in the next few days kapag patuloy yung PDC na makikita natin kapag lumalaki mga PDCs. Then we may recommend the expansion of the danger zone from the currently 6 kilometers PDZ, permanent danger zone, to probably 7 or even 8. But right now, maintain pa rin natin yung 6-kilometer permanent danger zone. Opo, Doc, gaano po sumusunod yung mga tao po doon sa 6-kilometer danger zone na hindi sila pwedeng pumunta? At para lang po mas maintindihan pa nila gaano po kapanganib itong uson para po sa kanilang kaligtasan? Well, sumusunod naman yung mga kababayan natin kapag sinasabi ng LGU na umalis din naman sila. Kami naman sa FIVOX, we only recommend, but it's really up to the LGU. Sila yung nag-implement ng, pag-evacuate ng ating mga kababayan. And again, delikado yung PDC kasi ang PDC ay isa pinakadelikadong volcanic hazards dahil napakainit, mabilis at mapaminsala. So maaring tumabot ng ilang kilometro mula sa summit. So katulad ng nangyari kahapon, 5 kilometers yung inabot niya. And pwede itong magdulot ng matinding mapapaso tayo kapag tinamaan tayo. Pwede rin tayong masuffocate. And anything, it can incinerate everything on its path. Doc Toto, ano yung chances na i-escalate pa sa alert level 4, yung alerto sa Bulkang Mayon, sa kinikilos nitong bulkan ngayon, Doc? Well, if this is following the 2023 template, ganun din naman yung pinapakita effusive eruption, hanggang alert level 3 lamang yung 2023, hindi natin to in-escalate to alert level 4. So again, if this is following the 2023 template, hanggang alert level 3 lamang. At present, hindi pa natin tinataas alert level 4 kasi based sa available data, as I've mentioned, consistent pa rin ang activity sa alert level 3. Bagamat delikado pa rin to. So itataas lang natin yung alert level kung may makikita tayo, if we observe clear and sustained escalation, such as again, more widespread and higher volumes ng uson, sustained lava fountaining, stronger explosions, increased seismicity, and yung significant changes sa gas emissions at sa kanyang ground deformation. Opo, Doc, may nakakaranas din po ng ashfall o yung pag-ulan po ng abo. Gaano po ito kadelikado at ano po ang payo natin sa ating mga kababayan? Yung volcanic ash can irritate the eyes. Again, delikado din yan. Nose, throat, and lungs. And
pwede rin, lalo na delikado ito kapag meron tayong problema may respiratory problems tayo, lalo na sa may hika and other respiratory conditions. So nakaka-apekto rin to sa visibility, tubig, pananim at kagamitan. So advice natin sa ating mga kababayan na manatili sa loob ng bahay kung maaari, magsuot ng face mask, cloth na lang na binasa sa tubig at yun yung pantakip sa kanilang bibig at saka sa kanilang ilong. Doc Toto, yung PHIVOLCS po ba ngayon ay i-encourage yung mga turista na iwasan muna yung pagpunta dyan sa Albay, partikular na dyan sa bahagi sa may Legazpi Albay para makita itong bulkan. I-understand yung iba hindi nagpapapigil kahit nag-aalboroto ang bulkan, Doc. Wala naman kaming pinagbabawal, again, for as long as they won't venture inside the 6-kilometer permanent danger zones. Marami namang vantage points sa Albay kung saan nila makikita yung, from a distance, yung sa gabi, lalo na sa gabi, yung mga nagbabagang lava flows. Again, as long as they do this outside the 6-kilometer permanent danger zone. Okay. Doc, siguro mensahe na lang sa ating mga kababayan na apektado nitong pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Go ahead po, Doc. Okay, so Mayon remains under alert level 3 and the activity continues to pose hazards. Again, we paalala sa publiko, huwag pumasok sa 6-kilometer permanent danger zone, mag-ingat sa ashfall at sumunod sa official advisories. Para naman sa mga LGUs, ipagpatuloy ang mahigpit na pagpapatupad ng mga restrictions, bantayan ang kanilang mga komunidad at maghanda sa epekto ng asphalt, lalo na sa downwind areas. And in the event na itaas natin yung alert level from alert level 3 to alert level 4, dapat handa na rin silang i-evacuate yung mga kababayan natin nakatira beyond the 6-kilometer permanent danger zone. Alright, maraming salamat, Dr. Teresito Bacolcol, ang director ng PHIVOLCS. Magandang gabi po.